So, good morning everyone. I'm Sheila Minky Abayari. So, can you all stand and let us pray? So, for Amen. So, okay, good morning class. Good morning, Miss Abayari. So, Secretary, how many are absent today? Only one, ma'am. Okay. So, before we proceed to our topic, let's have our learning objectives. So, Ms. Arguta, can you read our objectives for today? Our objective is to recognize the types of dirt in homes such as dust, food crumbs, and stains. Understand various cleaning methods followed in the housekeeping. Yes. So, as you can see here, nandito na yung topic natin. So, any idea what is wet cleaning methods? Yes. Wet cleaning methods is using water and other liquid to clean. Yes. Anyone else? Okay. So, sabi ni Miss Aquario, yun nga, ginagamitan siya ng tubig. So, let's see kung ano to. Again, before we proceed to our topic, let's have our game. So, it is called 3 pics, 1 word. So, ayan, may mga papel kayo sa harap and also pentel pen. So, ang kailangan nyo lang gawin is to write kung ano ba yung right answer. So, the instruction is, ang kailangan nyo lang gawin is lagyan ng ing, lahat ng dulong salita ng mga nasa picture. For example, this one. Yan. So, paunahan. Okay? Yes. Punching. Yes, that's right. Punching. Okay, next. Washing. Let's see. Yeah. Next. Ang picture. Yeah. Okay, dueñas. Scrubbing. Scrubbing. Last one, I guess. Mopping. Yes, very good. Thank you for your participation. So, wet cleaning methods is our topic for today. So, number 1 is washing. When you say washing, ano yung idea nyo when it comes to your Ma'am, pag sabing washing, actually ginagamitan po siya ng hard material na walis. Yes. Usually, ginagamit sa labas ng bahay to remove yung mga dirts na matagal na nandun at nakakasulit. Like yung mga lumot-lumot. Yes, that's right. So, ayun na. So, as you can see, ginagamitan siya ng broom or yung may mga hard bristles na brush. So, ang intention kasi, ang pinaka-main purpose kasi nung pinaka-broom is to remove yung mga lumot. So, nagkakos kasi siya ng dulas if hindi siya matatanggal. So, ngayon, may mga ginagamit na tayo na water pressure para hindi na tayo mag-brush sa mismong lapag. And yung water pressure is, yung tubig is binobomba na lang gamit yung hose. And yun, nagbibigay siya ng pressure para mas mabilis maalis yung mga dirt na meron sa sahig. So next is scrubbing. So, Miss Aquario, any idea about scrubbing? Scrubbing is using yung hand pressure to remove the dirt on floors or walls. So, ito, madalas natin itong gawin or yung mga nanay natin sa CR or sa mga restroom. Yan, madalas siyang gawin kasi as you can see, ni-scrub niya yung tiles. So, yung mga CR natin, alam natin may mga tiles and mostly dito tayo naliligo. And yung mga dirt sa katawan natin na pupunta sa lapag or sa sahig, which nagkakos na paninilaw ng tiles, lalo na kung tiles nyo is puti, nagkakos siya ng paninilaw and pangingitim sa mga linya na meron sa tiles.
So with scrubbing, ginagawa ito para maalis yung mga dumi and yung mga nalilis na dumi sa katawan natin na lumapag sa mga tiles or sa mga lapag ng CR natin. Next is suction cleaning. So, Miss Dueñas. Okay, Miss Arguta. Ano lang idea lang about suction cleaning. Yes. Parang ginagamitan siya ng technology. Yes. Usually ginagamit siya through carpet and yung mga feather na parang feather na carpets, gano'n. So, suction cleaning, same siya as vacuum. So, gumagamit tayo ng mga, ng mga technology or yung mga appliances na nagsasak ng mga dirt. Usually, ginagamit siya sa sofa, carpet, ayan na appliance na rin or kulka. And sa mga mahihirap ng laban or gamitan ng brush and tubig. So, sa suction cleaning, ginagawa lang is babasain yung gusto natin linisan and the device or yung appliances na gagamitin natin is siya na yung magsasuction ng dumi at ng tubig na meron doon na nilagyan natin ng tubig doon sa gamit na yon. So with suction cleaning, marami na tayong na-embed ng mga appliances dyan or mga device para mas mapadali yung paggamit natin or paglilinis natin sa mga gamit natin. So next is mopping. Okay, Miss Aquario. Yung topic po is paglilinis sa sahig using water and mop. Yes. So, ayan. Meron tayo dalawang klase ng mopping, which is the dry mopping and also the wet mopping. So, this is the wet mopping. So, kung sa dry mopping, ang ginagawa niya is, dinadry niya lahat ng mga wet part ng labag or ng mga sahig natin. Dito naman sa mopping, dito naman sa wet mopping is, of course, magamit tayo ng mop and also the solution or mga tubig na mayroong mga sabon or mga cleaning agent. So, dito ginagamit ang mopping para maalis yung mga dumi sa sahig, yung mga debris, or mga grease, yan, mga ganyan, na hindi naalis ng dry mopping. Next is polishing. Okay, Mr. Guta. So, polishing yung parang malakas na lagyan. Usually ginagamit siya sa mga tiles para mas clear yung tiles and ma-remove yung mga dirt na maliligas na natira. So, ginagamitan siya ng lagyan. So, basic naman, meron din tayong ginagamit na device dyan or appliances. So, polishing, it is basically to polish the tiles or the floor para maging makintab and smooth tingnan sa iba yung sahig natin. And last one is mopping. So, sa aquario. Mopping po yung ginagamit to para mawala yung bangkit at tanggal yung askin sa floor. Yes. Sa tiles or woods. Yeah, that's correct. So, baka na magkaroon ng confusion. Magkaiba si polishing and the mopping. So, kanina ang sabi ko is, si polishing is to polish or pakintabin yung tiles, while si mopping is to remove the gas-gas sa floor natin or sa tiles natin para maging smooth siya. So, ma-remove yung mga marks and scratches. So, any question? None. So, me, I have a question. So, question number 1, can you read it, Miss Arguta? Question number 1 is, what's the difference between polishing and buffering? Kasi ang difference po nila, pag sabing polishing, yun po yung ginagamit sa mga tiles so, para mas lalong clear yung tiles. So sa buffering naman po, is ginagamit siya to sa wood para yung mga excess na wood is natatanggal. So, pwede rin gamitin ang buffing sa tiles na to remove the scratches ng tiles. So, next, question number 2. Which cleaning method is better? Suction cleaning or mopping? Mopping, since mas madali ko siyang gamitin and no need for electricity, just water and the mop. So the question number 3, ito na lang yung ipapa-assignment ko sa inyo. Okay na. So, I need you to write at least 150 words
words essay to answer this question. Okay. Okay, everyone. Thank you for listening. I hope you've learned something today. So, class dismissed. Thank you.